Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa July 2024? Oh. Well, may mga tao tayo dito. So, ano ngayon to? Kasal ba yan o hindi? Kaiba kasi ng suit. Yung Queen Pentacles, ito King, pero Cups. So, ano sila ngayon? O, dahil magkaiba sila ng suit, ang nakikita kong probable description ng mga tao o bida, mga bida sa kwento. Ganito. Yung babae, kasal na sa iba, pero separated. O pwede rin namang single mom. Anak na siya. Pero hindi ito anak nung lalaking kasama niya ngayon. Anak niya to sa ibang lalaki. Yan yung relasyon, okay, ng mga bida sa kwento. So, again, yung lalaki karelasyon niya yung babae. Pero yung babaeng to, parang natali na siya sa iba. So, pwedeng kasal sila. Kasal na to. Pero separated. O may anak sa iba yung babae. Single mom siya. Noong nakilala niya yung lalaki. Okay? Na partner niya ngayon. So, ganyan yung relasyon. Okay? May anak na yung babae. Yung lalaki, wala. Ngayon, baliktad sila eh. Bakit ganon? So, pag yung mga tao baliktad, ibig sabihin, hindi sila masaya sa current situation nila ngayon. Probably, siguro, nag-away sila. Pero kahit magkaaway sila dahil nagtitinginan pa rin naman sila dito, mahal pa rin naman nila ang isa't isa. So, sa madaling salita, ang current situation dito, hindi sila in good terms. Pwede nag-away o hindi lang sila napapansinan o hindi lang sila magkasundo. Pero hindi naman big deal. In a way na nagkaroon ng cheating. Matindi yung away, hindi. Hindi lang siguro sila mapagkaunawaan. Nowadays, pero nga nagtitinginan pa rin sila dito. So, probably, mahal pa rin nila ang isa't isa, nag-care pa rin. O pwede rin, magkasama pa rin sila sa isang bubong. Hindi nga lang nagpapansinan. Ngayon, ano nangyari dun sa bumaliktad na the Fool? Well, ang dating sa akin, ang probable cause ng away nila siguro may someone sa kanilang dalawa na para bang feeling niya ay tinake advantage siya o binaliwala yung kanyang opinion. Ganon. Yun lang naisip ko. Pero dahil may temperance tayo sa huli, so ibig sabihin, nandun pa rin yung desire nila sa kabila ng lahat na makipagayos.
Ano kaya tong the full na to? Clear natin. So, yung the full natin, kinilear natin ng, ano ba to? 7 pala to. 7 of cups at the strengths. Pero baliktad. So, ito yung naisip ko. Doon nga tayo tatama sa sinabi kong nagbigay ng opinion. May nagbigay ng opinion. Tapos, binaliwala. So, feeling nung nagbigay ng opinion ay nanliit siya sa sarili niya kasi hindi napakinggan yung kanyang side. At yun ang kinagalit nung isa. Parang tampuhan ito. So, may sinabi siyang opinion, suggestion, hindi nangyari. O hindi siya sinuportahan. So, mababaw lang. Okay? Yung pinag-awayan dito. Actually, tampuhan lang ito. Anyways, punta tayo dito. So, malamang, nagsasama pa rin sila sa isang bubong. Di nga lang sila napapansinan. So, anong mensahe? Kaya lang, di natin masabi sino ba yung nasaktan dito. Wala namang clue. Pero dahil malapit to, teka nga. Malapit to dito, pero kasunod nito ay ito. Yung lalaki, ang nagtampo. So, dito sa kwento natin, lalaki yung nagtampo. So, ano mensahe nung lalaki sa babae? Nasabi ko ba yung instruction ko? Na itong reading natin pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. At pwede ring tumama dun sa puso nyo o sa kakilala nyo kung di man tumama sa inyo. At pwede ring nangyayari na o mangyayari pa lang. So, ito yung mensahe ng lalaki. At ito ang mensahe ng babae sa lalaki. Hindi pala kita. Wala nang yan, okay na yan. At least medyo kita na. Diba? Kaya lang, medyo malabo. I-edit ko na lang to. So, ano mensahe ng lalaki dyan sa taas? Dun sa babae. So, siya yung divine masculine natin dito. Divine masculine, young masculine energy. Isa, confessions, unveiling, coming clean, messages, chemistry, attraction, spark, passion. So, ano mensahe niya dun sa babae? Na siya daw ang divine masculine. So, siguro gusto niyang sabihin na natapakan yung ego niya o pride dahil nga hindi napakinggan yung side niya o hindi sinunod ng babae yung opinion niya. Nasaktan siya dahil doon. Kasi nga gusto niyang ipakita na siya yung nagdadala ng relasyon. Siya yung masusunod. Kasi may divine masculine tayo dito eh. Na siya yung in control. Siguro yun yung gusto niyang sabihin, confession eh. Gusto niya, yun yung gusto niyang i-confess na nasaktan yung pride niya. Pride, ego.
dahil sa nangyari, pero attracted pa rin siya sa puso niya. Siguro gusto niya ng kiss and makeup. Gusto niya na i-approach siya ng babae. Through kiss and makeup. Ano ba yung kiss and makeup? Kaya na pa sinasabi. Pero di ko na maalam kung ano meaning na. Teka lang. Kiss and makeup. Hanapin ko sa internet. So, anong meaning niya? So, walang nakalagay. Ano ba yan? Wait lang. To become friendly again. So, sabi dito, to become friendly again after a fight or disagreement. It's time for the ano pala ito? Example na pala yung sinasabi ko. So, ayon yan sa Merriam-Webster Dictionary. So, again, ulitin ko. Gusto nung lalaking i-approach siya ng babae para mag-sorry siya. Deep inside, ganun gusto niya mangyari. Na yung babae yung kusang initiate ng action o mag-first move para maayos na to. Ngayon, dito sa babae, So, dito naman yung feminine energy natin, okay? Intimacy, bonding, sensual, confiding, past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons, breaking point, limit, final straw, overwhelmed. So, ano mensahe ng babae? Divine feminine. Dun sa divine masculine, na paulit-ulit ang nangyayari. Nangyari na to sa past. Paulit-ulit na lang. Na para bang naiinis na siya dito. Kasi breaking point o limit, final straw. Na para bang nandun na siya sa point na konti na lang, mag-give up na siya. Siguro naiinis siya dyan kay divine masculine. Kasi masyadong matampuhin. Pero, dahil nandito yung intimacy, bonding, sensual, confiding. Ano ba tong confiding? Hindi ko rin alam ito. Teka lang. Confide. To tell somebody secrets and personal information that you do not want other people to know. Ayon sa Oxford Learners Dictionary. Oxford Learners Dictionaries. So, ibig sabihin, ang gustong sabihin ng babae sa lalaki na maasahan pa rin siya. Okay, mapagkakatiwalaan pa rin siya. At gusto niyang mag-bond silang dalawa. Kaya lang pare sila naghihintay dito. Pero siguro, willing naman yung babae na mag-first move dito. Since aware siya na matampuin yung person niya para matapos na. So, ganun. Kasi parang yung lalaki matampuhin. O sensitive. Oversensitive. Then, dating sa akin, na parang nangyari na to. Palaging ganun. Na parang laging yung babae yung sumusuyo. Na parang nainis na siya kasi parang siya na lang nang siya yung sumusuyo. Anyways, punta tayo dito sa clue. So, sino yung possible
partner ng Sagittarius sa kwento na to. Regardless kung siya yung babae o lalaki sa kwento. Basta ito yung partner ng Sagittarius. Or, ano ba to? Earth sign nga to. Taurus, Gemini, Capricorn. So, alin man dyan ang possible zodiac sign ng partner ng Sagittarius sa kwento na to. Ulitin ko, Taurus, Gemini, o Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.